Sobrang nagki-crave talaga kami dito sa barbecue. Siguro nga dahil tag-ulan. At alam nyo, talagang masarap kumain ng ganito, lalo na pagka mainit-init pa. Wow, so yummy. Siguro last nakain namin yan guys, 3 months after na. Kaya nga maaga pa akong gumising kanina kahit na Saturday, nagahan ko talagang bumangon guys para makabili kaagad ako ng karne. Yung kailangan ko po kasi yung pigi. Kahit na nga sobrang aga pa, kitang-kita mo talagang pangit ang panahon ngayon. Kasi nga guys, tingnan nyo nga yung ulap po, makulimlim. At hindi siya kagaya ng normal na weather natin pagka may araw, di ba? Kahit na 6 o'clock na, pero yung araw nakikita mo na palabas na. Kanina nga, pagising ko, napansin ko na basa pala ang lupa. At sigurado, putik na naman sa daanan namin guys. Kaya pala napakasarap ng tulog ko kagabi. Talagang humihilik pati puwet. Dumiretso na ako dito guys. Pinakamalapit na bilihan ng karne, baka magkaubusan pa. Alam nyo naman, pagka ganito dito sa amin, marami ring namimili, lalo na pagka weekend. Paano guys, marami ring nag-outing, maraming mga activity, yung mga handaan. Kaya kadalasan, syempre, kahit saan naman, pagka may ganitong occasions, madalas, maaga-maaga pa namang malengke. Lalo pa dito sa amin, barangay lang ito. Talagang mabilis, maubos ang mga paninda, yung kagaya ng ganito na karne, yung mga isda, dapat maaga pa or ang labas kasi ng isda dito guys sa amin is hapon. Pero pagka ganito yung mga karning kinakatay, maagang-maaga pa po talaga yan. Kaya kailangan, pagka may kailangan tayong bibilihin, lalo na yung sa mga part ng mga baboy or baka or kung ano man, dapat paunahan yan guys. Maaga ka pa talagang gigising. Kasi pagka papatay-patay ka, tanghali ka nang gigising, wala ka nang maaabutan. Yung iba naman, pagka walang gagawin, syempre ito lang yung time nila, weekend. Pagka tayo may mga pasok, di ba, kailangan natin din magpahinga. Kaya yung iba ay nagpapalit ng gumising. Kagaya ngayon guys. Lumipat na nga po pala ako dito sa may mga bilihan ng mga Ricardo. Alam nyo guys, ito lang yung tindahan dito na napapansin ko na parang kompleto tapos medyo mura pa. Kaya halos lahat ng tao dito ang takbo pagka namimili. Kasi nga naman mahirap mamili pagka pa isa-isa lilipat ka na naman sa ibang tindahan. 'Di ba? Parang ang hirap ng ganun tapos bawat tindahan na pupuntahan mo napakaraming customer. So pila-pila pa matagal bago ka ma-entertain. Hindi kagaya dito kahit na maraming namimili, iisahan na lang, 'di ba? Nandiyan na lahat yung mga bibilihin mo. Maswerte nga kami at nagkaroon na rin talaga ng improvement itong aming barangay. Hindi tulad dati, pagka gusto naming mamili ng panghanda, kahit na panghanda lang yan guys ha, pupunta kami ng bayan at mamasahe pa kami. Pero ngayon, talagang na-improve na. Halos lahat ng mga tao dito na namimili at hindi na kailangan magpabayan guys kasi nga marami nang pwedeng mabili dito at lahat ng mabibili mo sa bayan, makikita mo na rin dito. Yun nga lang, nauubusan. Kaya pagka may bibilihin ka na kailangan mo talaga yun, kailangan mo pang magpabayan guys para lang bilhin yun. Medyo mahal na nga po yung pamasahe dito sa amin kaya mahirap na rin pagka wala kang sariling sasakyan, wala kang service, talagang talong-talo ka sa pamasahe. Dito na nga po pala ako sa bahay, nagmadali ako guys kasi baka biglang bumagsak ang ulan, nakamotor lang po ako, wala pa akong helmet. Bukod sa walang helmet, hindi rin po ako nakapag-jacket. Kaya pagka bumuhos ang malakas na ulan, wala tayong protection. Kaya medyo minuubo-ubo pa nga ako guys. Kaya nagmamadali talaga akong umuwi at ayoko nang magpaulan. Kasi nga, alam nyo, mahirap talaga magkasakit. Nakikita ko nga sa mukha ko, parang pumapayat na ako. Hindi ko alam kung ano ba tong ikinapapayat ko guys. Kakaisip ng problema or hindi na nakakakain. Bumili lang po ako ng 1 kilong pigi para po yan sa sinasabi ko sa inyo na magba-barbecue ako mamaya. Kasi nga takam na talaga kami guys. Hiniwalay ko nga lang po yan yung taba sa kanyang laman at ang taba ay aking nilaga para lumambot guys, para masarap din yung ating pagmuya. Bumili na nga rin po ako niya ng aming pang-almusal. Sinabay ko na sa aking paglalaga at sa aking pagpe-prepare na gagawing barbecue guys. Kasi nga mahirap na, nagtatanghali na, wala pa rin tayong naipiprepare na almusal. Paalis nga po ngayon si nanay, nagpaalam po siya na uuwi sa bahay nila doon sa mga anak niya guys. Pero siya po ay wala na rin po siyang asawa. Ang papasyalan niya lang daw po yung apo niya at yung mga anak na nasa Inagawan. So, kaya maaga pa akong gumising guys kasi alam ko na wala akong kasama mamaya sa pag-aasikaso dito sa bahay. Kaya inagahan ko talaga para si nanay kasi bago umalis, nag-aasikaso pa rin talaga yan siya. Parang siguro nahiya din siya na maraming gawain dito at alam niya rin na ako lang mag-isa. Pero sa totoo lang guys, kailangan ko talaga si nanay para siya na yung kukuha sa akin ng mga video, tutulungan niya ako sa paggawa ng content. Kaya bago siya umalis, sabi ko sa kanya, tulungan niya muna ako guys kasi mahirap po talaga yung nag-iisa, yung wala kang kapartner sa paggawa ng content. Pero napakaswerte nga ng iba na mga mag-asawa, diba, tandem. Pero ako ay sige lang. Yakang-yaka basta nandyan si nanay guys. Nag-prepare nga lang po ako ng langgunisa para mabilisan kasi guys, alam niyo kung anong oras na ito, mag-alas 8 na
kaya kailangan ko talaga mag-prepare ng aming almusal. Alam nyo ba kung anong partner ng longganisa? Nilagang itlog lang naman, yun ang pinakamadali guys, dahil busy ako dito sa aking pag-marinate ng ating karne para mamaya. So, sinimulan ko na nga pong balatan ito yung mga bawang. Nag-ready lang naman po ako ng isang ulong bawang guys at inisa-isa ko na rin ito balatan para masimulan ko nang i-marinate ito yung ating karne. Dapat nga po pala 24 hours ito na ating i-marinate, pero sa atin guys, gagawin lang nating 12 hours kasi ako po takam na sa pagkain nito guys. Kailangan ni mamaya makaihaw ako nito, kaya nga maaga ko pa siyang binili para mai-prepare ko at mamayang hapon pwede na tayo mag-ihaw. Syempre guys, alam nyo, mas maganda nga po talaga yung 24 hours para manunuot ang sarap niya sa karne. Ito na nga po pala yung aking na-prepare na karne na i-marinate natin. Ito po yung ating mga pansaho guys. Ito yung ating bawang at merong laurel. Meron din tayo ditong kalamansi. Lalagyan natin yan siya ng toyo. Ito, toyo. Konting toyo lang rin. At isa pa guys, lalagyan natin yan siya nito ng ating oyster sauce, pampasarap. At patis na rin syempre. Hindi mawawala, ito yung ating banana ketchup para pampakulay. Mas maganda kasing tingnan pagka colorful, di ba colorful? Mas makulay kasi guys pagka merong ketchup. So, lalagyan din natin yan siya ng konting sugar. Sugar white lang po yung ating lalagay. Natin ng oyster sauce guys. Yan. Para sumarap. So, next natin is yung ating bawang. Lagyan natin ng bawang at konting laurel. Lalagyan din natin yan siya guys ng sugar. Pampatamis. So, depende lang sa inyo sa panlasa ninyo ha kung gaano karami. So, yun guys, nilagyan ko na. Ang ginawa na nating pansala is yung ating kamay. Malinis naman yan. Yan. So, yun guys. Lagyan natin ng kalamansi. Depende lang sa inyo ha kung ilang kalamansi yung gusto nyo ilagay. Pero sakto lang to, mga 5 piraso. Yan guys. So, syempre hindi mawawala. Ito yung ating toyo. Lagyan natin para magkalasa din ng kahit na konti. So, konti lang ilagay natin. Tapos guys, yan, next natin is yung ating banana ketchup. Yan. Konti lang ilalagay natin. Pampakulay lang para gumanda-ganda naman. Matigas pa. Kailangan pa talagang alug-alugin. Yan. Konti lang ilagay natin guys. So, enough na yan. Enough na. Pagkatapos, ihaluin na natin. Malinis naman yung aking kamay, no? So, let's make halo-halo. At saka natin ito. Ilagyan lang natin ng konting laurel ha. 2-3 piraso, ganun. Tapos guys, yan, nahalo na natin. Lalagay natin yan sa ref para ma-marinate na natin doon. Siguro, pinakamatagal nito guys is 24 hours. Yan, pwede na. Pero kung nagmamadali ka, pwede na yan mamayang hapon. So, dahil nga nagmamadali tayo, kailangan natin maihaw to. Ihawin natin ito siya mamaya. Magba-barbecue kami mamaya. So, yummy. Ingat-ingat sa mga tuhod natin. So, yun na guys. Set aside muna natin at ilalagay natin doon sa ref. So, that's it. Matapos ko nga po mag-prepare ng aming minarinate guys, yan, kumain na kami ni nanay. Talaga naman pong late na kami kumain, kaya nagsabay na lang po kami. Tutul naman, iaalis po si nanay, uwi po siya sa kanila. Gagawa po ako ng brush na pampahi doon sa barbecue na aking iihawin mamaya. Dahil nga po wala kaming brush na available dito sa bahay, ito na nga lang po yung dahon ng saging. So ang ginawa ko nga po dyan, inikot-ikot ko lang, ganyan lang ang ginawa ko guys. Parang kinuyukot lang na papel at tinalian ko na. Dapat po maigsi lang kasi pagka mahaba guys, hindi siya gaano makakakuha ng pang sauce natin doon sa ating barbecue. So, ayan, tinalian ko na guys ng mahigpit, pero dapat idahan-dahan lang kasi nga alam nyo naman pagka ganito, madaling masira. O, diba? Ayan, okay na, diba? O, ready na at meron na po akong pampunas mamaya, pang brush doon sa mga barbecue na aking lulutuin para naman may sauce at masarap. At sigurado nga hanap-hanapin nila. Pinatulog ko po muna si Yayam dahil sa gantong oras, dapat natutulog na siya. Kasi nga guys, pagka ganyan na inaantok na siya, sobrang kulit na, hindi na siya magpapapigil sa kung ano mang gusto niyang gawin. Ang hilig niya mag-aakyat-akyat at hilahin ka kung saan niya gusto, nandun ka rin sa tabi niya. Nag-prepare na nga po pala ako ng sibuyas na para doon sa ating sausawan. Actually guys, dalawang klase ng sibuyas po ang pwede natin gamitin. So ako po, ang pinrefer ko po ay ito yung puting sibuyas.
para wala lang, gusto ko lang. Pwede rin naman yung pula guys. Ang ipiprepare po natin na sausawan is yung maanghang lang po kasi dalawa lang po kaming kakain. Wala naman po dito si nanay. At kung ang ipiprepare ko, pwede naman din po na gagawa ko ng matamis, kaya lang masasayang lang kasi hindi naman po ganun kalakasan pa si Yayam na kumain. Nag-slice na rin po ako nitong bawang para ihulog na lang natin doon sa suka mamaya. Nag-ready na nga po ako ng ating paglalagyan guys, ay isang garapon na malinis, and then binuhos ko lang po yung suka, nilagyan ko ng asukal na pula. Pwede rin naman po puti, kaya lang yan lang guys ang nakuha ko, kulay pula. Nilagyan ko na nga rin po ng kalamansi para medyo maasim-asim ang ating panlasa, di ba? Yung paglalagay ninyo ng mga sangkap, nakadepende yan sa mga preferences ninyo, sa mga panlasa nyo guys. Kaya yan sa akin, sakto lang yan. Nilagyan ko na nga po yan ng pepper, inalo-halo ko guys. I-mix lang natin at pwede na rin natin yan siya iwanan pagkatapos nating mailagay lahat. Yan, hinulog ko na yung ating bawang kanina na in-slice. Basta bawat hulog ko guys, hinahalo ko na. Ito na nga po yung aking in-slice kanina na sibuyas. Kulay puti po yan yung aking nilagay. Sabi ko nga, pwede nyo naman din po lagyan ng kulay pula. Sa akin, mas gusto ko ito yung puti guys para nakikita ko at maiba naman. Kasi lagi kong ginagamit yung kulay red sa aking mga niluluto. Kaya, ayan naman, puti na naman ang aking nilagay. Masarap po kasi pagka may sibuyas, medyo manamis-namis. Guys, pwede nyo rin yan siya lagyan ng sili, pipino, at pwede nyo namang damihan kung gusto nyo para mas masarap. Ayan, sa akin, yung sili kong nilagay is yung kulay green lang kasi yan lang po yung available namin. Maanghang na rin po yan. Ako po kasi, ayoko talaga yung maanghang na maanghang guys. Yung tamang lang, may inalalasahan lang. Mag-alas-3 na nga po nang tinuhog ko yan yung gagawin nating barbecue mamaya. Kung may nakikita kayong ulo dyan na palakad-lakad sa likuran ko, yan po si Yayam guys. Nangihila na siya kasi kanina po nakatulog siya pero saglit lang. Kaya minadali ko lang. Pero nakisama rin po siya habang tinutuog ko nga po yan. Kumakain pa nga yan siya ng halaya dyan guys. Kaya pinabayaan ko lang. And after nga po na may bumili ng ice candy or ice, humingiram po siya. Ayan, kaya kumakain po siya ng ice candy. Hindi rin talaga yan magpapahuli guys. Gumawa na nga rin po ako ulit ng aking pang brush dito. Alam niyo kung bakit. Yung ginawa ko po kasi kanina doon sa taas, pinaglaruan ni Yayam. Ayun, bago siya natulog guys, isabog. At hindi ko talaga yan siya napakinabangan. Tinry ko nga po pala kumuha ng mahabang pang brush pero hindi po talaga maganda. Kailangan po maikli lang para mas maraming makukuha na sauce na panglagay natin dyan sa ating niluluto or sa ating iniihaw na barbecue guys. Kaya ang ginawa ko binawasan ko, pinaikli ko guys para mas maganda yung ating hawak at hindi. Okay rin pala itong improvised na brush natin. Smooth lang siya. Napansin ko nga parang malakas ang apoy nitong ating baga ng ating uling. Kaya minsan nakikita ko nga parang nasusunog na siya, hindi pa naman luto. Walang ibang remedy, itabi muna natin yung mga nasunog na dahan-dahan lang at babawasan natin yung bagay niya para maganda yung pagkaluto. Buti na nga lang talaga ito nakatulong sa atin. Laking tulong nito ng ating improvised brush. Malamang kayo, ganito rin yung ginagamit nyo, di ba? Yung mga masisipag mag-outing dyan, tayo pa bang mga Pinoy, madidiskarte.